mga ordinaryong preso, mas magastos ang pagpulong sa mga tulad ni Delphine Lee at ni Janet Lim Napoles. Sa kaso ni Napoles, pwede raw siyang pagbayarin habang nakapiit ayon kay Senadora Miriam Defensor Santiago. Saksi si Sherry Antores. Hindi ko po alam. Alright. Hindi po, pero I invoke my right to it. Kung laging hirap mapiga ng mga senador si Janet Lim Napoles tungkol sa pagiging utak umano niya ng billion-peso pork barrel scam, sabi ni Senadora Miriam Defensor Santiago, ano pa raw ang silbi ng paggastos ng gobyerno sa pera ng taong bayan para kay Napoles? Para kasi sa kanyang seguridad, imbes na sa regular na kulungan, sa Fort Santo Domingo sa Laguna siya ikinulong para sa hiwalay na kasong serious illegal detention. Ang gastos para dyan, aabot daw sa 5,000 pesos kada araw o 150,000 pesos kada buwan. Malayo sa mahigit 1,000 piso lang na gastos kada buwan para sa mga ordinaryong preso. Di pa kasama riyan ang 120,000 pesos na gastos pag inilalabas ng Fort Santo Domingo si Napoles. At ang 3,000 pesos na ginasta sa pagpapacheck up niya nitong Pebrero sa PNP General Hospital. This personality apparently enjoys rockstar status. Kaya mungkahi na Senadora kay Pangulo Aquino para di mabahira ng special treatment ang gobyerno, pay for stay scheme. Ibig sabihin, gastos ni Napoles ang pananatili sa espesyal na detention facility. The President has the power to compel a detention prisoner to make a choice between ordinary stay in jail at government expense or stay in an enhanced facility at the prisoner's own expense. Pero ngayon pa lang umaalma na ang kampo ni Napoles, maging ang Malacanang. You know, unfortunately, these are the attendant expenses that come with giving security to a high-risk detainee. And as we've said in the past, government cannot be remiss in the duties that are expected of us. Very basic po yung tinitirhan niya doon. May dahilan naman kung ba't siya nandun. It's because of security reasons. Bagamat si Janet Lim Napoles lang muna yung tinatarget ni Senadora Miriam Defensor Santiago na masakop nitong pay for stay scheme, hindi pa rin daw tumitigil dito ang Senadora. Ang target daw niya, kalaunan, masali rin dito yung mga nakakulong o kaya yung mga nakukulong na mabibigyan ng special treatment ng gobyerno pero hindi naman nakikipagtulungan dito. Pero hindi naman lahat ng preso na pinaglaanan ng extra gastos ng gobyerno may inaasahang pahayag na makakatulong sa ilang kaso. Tulad ng negosyanteng si Delphine Lee na kinasuhan ng estafa ng Pag-ibig Fund dahil sa halos 7 bilyong pisong housing loan scam. Bagamat nasa Pampanga Provincial Jail, solo niya ang selda at bantay sarado rin pag ibinabiyahe bagamat di tiyak kung iba rin sa ibang preso ang gastos para dyan. At maiiwasan bang pag-usapan ng gastos ng gobyerno sa pagkaka-hospital arrest ni dating Pangulo at ngayon Pampanga Representative Gloria Arroyo sa Veterans Memorial Medical Center. Magastos din ang seguridad tuwing ilalabas siya sa ospital, bagay na gusto sana mangyari ng kanyang kampo sa kanyang kaarawan ngayong Abril. Pero hindi yan pinagbigyan ng Sandigan Bayan. Ako si Sherry Antores, ang inyong saksi.